Si Nick ay isang adventurer na mahusay sa espada na may magandang buhay, at isang kamanghamanghang koponan, na pinaniniwalaan niyang makakaakyat sa tuktok ng mga ranggo sa lalong madaling panahon. Mayroon siyang foster father na nagngangalang Argos, pati na rin ang isang kasintahan. Mukhang maganda ang takbo ng kanyang buhay ng isang araw ay tinawagan siya ni Argos at sinabing ayaw na niya siya sa kanilang guild, at dapat na siyang umalis kaagad at humanap ng ibang guild na mas naaangkop sa kanya. Ito ay lubos na ikinagulat niya dahil kinuha siya ni Argus noong siya ay ulila pa lamang at itinuring siya bilang kanyang sariling anak. Nang maglaon sa araw na iyon, nakipagkita siya sa kanyang kasintahan sa isang tavern kung saan sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol dito, umaasa sa isang mapagmahal na kamay sa kanyang ulo at ilang pakikiramay. Ngunit ang tanging nakukuha niya ay isang masakit na pahayag tungkol sa kung paano siya ay walang silbi na ngayon, at kahit ang kanyang kasintahan ay itinataboy siya ng walang dalawang pag-iisip. Matapos mawasak ang puso ng 2 beses sa parehong araw, nakaupo siya sa isang fountain na iniisip kung paano nabaligtad ang kanyang buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Nang biglang may lumapit sa kanya na babaeng may pulang buhok na may dalang payong. Sa una ay itinaboy niya siya, ngunit pagkatapos ay inabot niya sa kanya ang isang tiket at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Agatha, at siya ay isang artista na mahilig mag-TikTok at may concert ngayong gabi. Tumalikod siya at umalis habang sinasabi sa kanya ni Nick na hindi siya dadalo dito. Matapos itong pag-isipang mabuti, nagpa siya si Nick na pumunta sa kanyang concert, at pagkatapos ay bilhin ang lahat ng kanyang merchandise bago umuwi para matulog. Kinabukasan, nagpa siya siyang pumunta at humanap muli ng trabaho sa Adventurers Guild dahil kailangan niya ng pera para bumili ulit ng mga merchandise. Bumaling siya sa guild upang hanapin ang anumang grupo na makakatanggap sa kanya, ngunit tila lahat ay puno na sa kanilang mga grupo. Nakita niya ang isang blonde na lalaki na nakatayo malapit sa notice board na mag-isa, kaya nagpa siya siyang subukan at tanungin siya kung gusto niyang maging bahagi ng isang grupo, ngunit natakot siya sa huling sandali, at ang blonde na lalaki ay sumama sa ibang party. Nagpa siya na hindi niya kayang harapin ang kalokohang ito, kaya nagpunta siya sa isang tavern para uminom ng maaga. Mag-isa siyang nakaupo sa isang mesa, kumakain ng pagkain, habang ang mga partido sa paligid niya ay nasisiyahan sa pagsasamahan at pagkain ng isa't isa, na pinayaman ng mga kagiliw-giliw na pag-uusap. Biglang sinabi sa kanya ng isang waiter na kailangan niyang makibahagi sa mesa dahil wala na silang maraming mesa, at 3 pang adventurer ang sunod-sunod na umupo sa mesa. Ang isa sa kanila ay tila isang rich kid na nakasuot ng alahas, kaya naman napagtanto ni Nick na siya ay mula sa isang noble family at nalilito kung bakit siya naririto. Mukhang lasing na ang pangalawang lalaki, na umupo rin sa tabi niya. Napagtanto ni Nick na wala siyang medalya ng isang cleric na nangangahulugan na siya ay tinanggal din sa isang guild, na medyo nakakagulat dahil kadalasan ang cleric ay palaging kailangan sa isang party. Ang pangatlong babae ay isang kalahating dragon na tila may galos sa buong katawan, at sa kabila ng mukhang nakapunta na siya sa hindi mabilang na mga laban, tila natatakot siya. Biglang, isang lasing na lalaki ang natitasid malapit sa rich kid at nagtanong sa kanya kung gusto niya bang mapabilang sa kanyang koponan, ngunit tinitingnan lang niya ito ng mabangis na tingin, na tinatakot siya. Sa wakas, dumating ang alak, at pagkatapos inumin iyon, lahat sila ay sumisigaw sa kanilang mga problema. Nagkatinginan sila at napagtanto na lahat sila ay magkatulad sa ilang paraan o sa iba pa, kaya nagtatapos sila sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento. Nauna ang rich kid at ipinakilala ang sarili bilang si Tina, na mula sa isang noble family at ang nangungunang estudyante ng pinaka-prestihiyosong magic school sa bansang ito. Siya ang pinakamahusay sa kanyang craft, at pinuri siya ng lahat ng mga guro para sa kanyang hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa mahika. Isang araw nagpunta siya sa isang carinderia upang makita ang kanyang kasintahang nakaupo kasama ng isang babae. Umupo siya sa harap niya at nang walang anumang paghuhusga, nagsimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang araw at kung paano siya nakapagsagawa ng napakalakas na magic spell. Gayunpaman, ang kanyang kasintahan ay tila tapos na sa kanyang kalokohan, at ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay nawala na. Nagsisinungaling din ang babae tungkol sa kung paano nagbibigay ng mga gamit si Tina pagkatapos ng klase sa mga guro para sa mas mahusay na mga marka. Hindi man lang sinusubukan ng kanyang kasintahan na kumpirmahin ito at diretsyong nakipaghiwalay sa kanya, na sinasabi sa kanya na ayaw na niya siyang makasama. Dahil sa pagkabalisa, bumalik siya sa kanyang ama at humingi ng pahintulot na umalis sa paaralan at gustong pumunta sa lungsod. Dumating siya sa lungsod at umupo ng isang maliit na apartment.
Sinubukan niyang pumunta sa ilang may-ari at craftsman para sa mga trabaho, ngunit lahat sila ay tinanggihan siya dahil hindi niya natapos ang kanyang degree o dahil siya ay isang noble na babae na akala ng lahat ay tunay na spoiled brat. Matapos tanggihan sa bawat trabaho, ginagawa niya ang ginagawa ng lahat at nagsugal sa isang dragon race. Nagwawakas siya sa pagwawagi sa unang round, at iyon ay nagpapasabik sa kanyang pagsusugal hanggang sa huli niyang mawala ang lahat ng mayroon siya. Pinag-isipan niya kung paano niya babayaran ang kanyang upo sa isang banyong hindi kapani-paniwalang maganda, bago nagpas siyang subukang sumali sa isang grupo para makapag-adventure siya. Tumingin siya sa isang notice board, ngunit kapag sinubukan siyang lapitan ng isang lalaki, tinatakot niya sila dahil sa kanyang masungit na mukha. Matapos mapagod sa buhay, nagpunta siya sa tavern upang uminom. Ipinakilala naman ng Clorak ang kanyang sarili bilang si Zim, na dating manggagamot sa kanyang maliit na bayan, kung saan gumawa siya ng isang uri ng mga gamot ng mag-isa, na nailigtas sa mga tao mula sa mga sakit na walang ibang doktor ang makakapagligtas sa kanila. Ipinaliwanag niya na dati siyang humihingi ng tulong mula sa isang batang babae na kilala niya mula noong siya ay bata, at kung isasaalang-alang ang kanyang kakayahan at ang kakayahang matuto ng mga bagay ng mabilis, siya ay naging isang regular na katulong sa kanya habang dinadala niya ang mga halamang gamot at mga ugat na kanyang kailangan mula sa kagubatan para sa kanyang gamot. Napakaamo niya at binayaran siya ng malaking halaga ng pera para sa kanyang trabaho. Ngunit isang gabi, siya ay gumawa ng kaina-hinalang late na paghahatid at nauwi sa pagyaya kay Zim na makipag-date. Sumagot si Zim na hindi niya ito pwedeng i-date dahil isa siyang Clorak, sa halip na sabihin sa kanya na napakabata pa niya para makipag-date sa kahit na sino. Nadurog ang puso ng dalaga at tuluyang tumakbo palabas ng kanyang bahay na umiiyak. Kinaumagahan, pinapagaling niya ang isang matandang babae gaya ng karaniwan niyang ginagawa, nang biglang may pumasok na grupo ng mga tao sa kanyang bahay kasama ang isang umiiyak na babae. Ang babaeng iyon ay kanyang katulong, at agad niyang sinubukang kausapin ito, tinanong kung ano ang nangyari sa kanya at kung ayos lang ba siya. Gayunpaman, maling inaakusahan siya ng batang babae ng harassment. Agad na dinala si Zim sa mga selda kung saan siya nakakulong ng walang anumang paglilitis, binigyan ng pagkain, at walang paraan upang makipag-ugnayan sa sinuman. Pagkaraan ng 3 buwan, siya ay inilabas sa bilangguan at pinaalis sa kanyang bayan. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakarating sa ibang bayan. Doon, bumisita siya sa isang tavern na walang customer. Nakilala niya ang isang napakagandang babae na nakangiting bumati sa kanya, at tinanong siya kung ano ang gusto niyang inumin. Ngumiti siya pabalik sa kanya at napansin niyang tila masakit ang likod ng babae, kaya tinanong niya ito kung ayos lang ang likod niya. Siya ay tumugon na ito ay nagbibigay sa kanya ng ilang mga problema sa nakalipas na mga araw. Dahil sa kanyang mabait na personalidad, iniaalok ni Zim ang kanyang mga serbisyo sa kanya. Nang gabing iyon, pinagaling niya ito gamit ang kanyang magic massage. Kinaumagahan, nawala ang sakit ng likod ng babae. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang napakabait na tao at hindi isang masamang tao. Iminumungkahi din niya na dapat siyang pumunta sa lungsod, at sumali sa isang party doon para kumita rin siya bilang isang marangal na tao. Naglabas din siya ng isang bag na puno ng isang bungkos ng mga damit, isang magic book, at isang sandata. Inaalok niya ito sa kanya, ipinaalam sa kanya na ito ay pag-aari niya noong siya ay dating adventurer. Pagkatapos noon, dumiretso si Zim sa tavern para uminom din, dahil iyon lang ang alam niyang paraan kung paano pagalingin ang sarili. Sunod na nagsalita ang babaeng dragon, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Kuran. Sinabi niya na may ninakaw sa kanya, ngunit hindi nagbigay ng anumang detalye. Humihingi si Zim sa kanya ng karagdagang impormasyon habang umiinom sila, hanggang sa makatulog silang lahat. Kinaumagahan, nagising sila sa silid ni Tina, na nagsabi sa kanila na lumabas dahil kailangan niyang maghanda. Aalis ang lahat sa tavern, at maghihiwalay na sila ng landas ng mapagtanto ni Nick na ito ay isang pagkakataong ibinigay ng Diyos. Hinihiling niya sa lahat na gumawa ng isang koponan kasama niya, dahil lahat sila ay pinagtaksilin. Hindi rin sila pinapayagang sumali sa anumang partido, kaya dapat silang lumikha ng isang partido sa kanilang mga sarili at makipagsapalaran upang makakuha ng sapat na pera. Sumang-ayon agad silang lahat sa plano at pumunta sa Adventurers Guild para magparehistro. Tiningnan sila ng receptionist at napansin na si Nick ang pangunahing offensive player ng isang kilalang team, at si Kuran ang tanging tao sa kasaysayan na nakabalik ng buhay mula sa sea-level dungeon.
Tinanong niya sila kung ano ang magiging pangalan ng kanilang koponan, at sumagot si Nick na tatawagin sila bilang The Survivors. Nang gabing iyon, umupo silang lahat habang sinasabi sa kanila ni Nick na lahat sila ay pinagtaksilan, kaya gusto niyang magtakda ng ilang mga patakaran. Ang unang tuntunin ay walang sino man ang dapat manghimasok sa buhay ng iba at dapat na isipin lamang ang kanilang sarili. Pangalawa, pare-pareho nilang babantayan ang pera, tinitiyak na hindi ito ipinagkatiwala sa isang tao lang. Pangatlo at pinakamahalaga sa lahat, na kahit anong mangyari, mabubuhay sila sa bawat araw. Sa susunod na umaga, magsisimula sila sa pagsisimula sa pag-explore sa G-level dungeons na napakadali. Ngunit kailangan nilang talunin ang boss para ma-promote sa susunod na antas. Dahil sina Zim at Tina ay hindi pa nakakasama sa isang aktwal na labanan, tinuruan sila ni Nick kung paano haharapin ang mga halimaw. Ipinakita niya sa kanila ang isang slime at sinabi sa kanila na ito ang mga nilalang ng piitan. Ang kailangan lang nilang gawin para patayin ito ay alisin ang core nito. Sinabi rin niya sa kanila na siguraduhin kunin nila ang mga core nito, dahil maaari nilang ibenta ito sa merkado. Mukhang maayos naman ang lahat habang nag-uusap sila at nagtatawanan sa isa't isa. Nang sa wakas ay marating nila ang susunod na palapag kung saan inilalabas ng lahat ang mga core ng mga slime, sinabi ni Tina sa kanila na ito ay napakadali, at kahit na siya ay pwedeng lumaban sa mas malalakas na kalaban. Sa sandaling iyon, nadulas siya sa isang slime habang ang isa ay nakakabit sa kanyang mukha. Inalis niya ang mga ito habang si Nick ay tumatawa, na sinasabi sa kanya na mag-ingat. Si Tina, gayunpaman, ay nag-overreact at dahil sa inis, sinubukan niyang barilin ang slime gamit ang kanyang ice magic attack ngunit nauwi ito sa pagbaril kay Kuran. Sa kabutihang palad, si Kuran ay isang veteran adventurer at hinaharangan ang kanyang mahika gamit ang kanyang espada. Ngunit nagbabago ang vibe habang sinusubukang humingi ng tawad ni Tina. Sinabi sa kanya ni Kuran na sinubukan niyang magtiwala sa kanya, ngunit ito ang kanyang ginagawa. Sa pinakaunang araw, nananatili silang magkaaway sa natitirang oras at sa wakas ay naabot nila ang pinakamataas na palapag. Habang naglalakad, nagkomento si Zim tungkol sa malaking pink na slime sa unahan, at sumagot si Nick na iyon ang boss slime na kailangan nilang talunin. Nang walang pagdadalawang isip, si Tina ay nagmadali patungo sa boss slime at gumamit ng malakas na ice magic dito. Ni-freeze ng icicle ang slime, ngunit nang naisip niya na siya ang nanalo, sumabog ang slime, inatake ang mga ito gamit ang katawan nito. Lahat sila ay lumabas sa piitan pagkatapos makamit ang kanilang layunin, ngunit ngayon ay kailangan nilang hugasan ang malagkit na kumapit sa kanilang katawan. Habang naghuhugas, sinabi ni Nick kay Tina na kailangan niyang mag-relax at humingi ng payo tungkol sa mga bagay na wala siyang alam. Sinabi rin niya sa kanila na manatili sa huli, dahil wala siyang kakayahan sa opens iba. Napagtanto niya na wala sa kanila ang nagtitiwala sa isa't isa kahit kaunti, kaya nagsimula siya ng isang pagpupulong sa kanila. Hinubad niya ang kanyang mga sandata at inilapag ang lahat sa harap nila, bago ipaliwanag na siya ay isang swordsman na magaling sa hand-to-hand combat ngunit hindi niya kayang gumamit ng mahika, hindi makapagpagaling ng sinuman, at hindi rin siya maaaring gumamit ng mabibigat na sandata na parang kay Kuran. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay natatakot kung hindi nila alam kung ano ang magagawa ng ibang tao, ngunit ngayon alam na nila kung ano mismo ang kaya at hindi niya kayang gawin, na sana ay magresulta sa kanilang pagtitiwala sa kanya. Si Zim ay sumunod sa pagpapaliwanag ng kanyang mga kapangyarihan at kahinaan, na sinasabi sa kanila na siya ay mahusay sa pagpapagaling ng mga tao ngunit may ganap na zero offensive na mga kakayahan, at maaaring madaling talunin ng anumang uri ng mahiwaga o pisikal na kakayahan. Sumunod si Tina at para ipakita kung gaano siya ka-apologetic, pumunta siya sa harap ni Kuran at sinabi sa kanya na magaling siya sa ice at wind magic pero nagagamit din niya ang lightning at earth magic. Ang pinakamalaking kahinaan niya ay fire magic at close combat. Pagkatapos ay bumalik siya at umupo sa kanyang log, nanginginig matapos hindi siya pinansin ni Kuran. Ngunit si Kuran ay naghagis ng isang fireball malapit sa kanya upang magsimula ng isang maliit na apoy na makapagpapainit sa kanya. Nagkabati sila sa huli at napunta sila sa Goblin Forest, kung saan sila ay inatake ng isang goblin. Ipinaliwanag ni Nick na ang mga goblins na ito ay hindi masyadong malakas. Sila ay umaatake sa mga grupo at maaaring maglagay ng mga bitag kung ang mga adventurer ay hindi maingat. Natapos ang pag-atake ng goblins sa grupo, at sinubukan ng isa sa kanila na tamaan si Zim, na nagawang harangan ang pag-atake bago patayin ni Nick ang goblin gamit ang Swift Slash.
Pagkatapos ay nagpatuloy siya at pinutol ang maraming goblins sa maliliit na piraso bago muling nailigtas ni Tina si Zim mula sa isang pag-atake. Matagumpay nilang natalo ang mga goblins habang tinanong ni Nick si Tina na hanapin kung saan nagtatago ang iba pang mga goblins dahil mayroon siyang kakayahan na nakakatuklas ng magic. Sinabi niya sa kanila na may humigit kumulang 10 pang goblins sa unahan bago siya medyo nataranta habang sinasabi niya sa kanila na naramdaman niya ang presensya ng isang goblin na tila kakaiba, dahil mayroon itong 5 beses na magic kaysa sa anumang regular na goblin. Agad na naging alerto si Nick at sinabi sa kanila na ito ay dapat na isang evolved form ng goblin na kilala bilang isang hobgoblin. Sinasabi niya sa kanila na maaari silang maging lubhang makapangyarihan. Nagtanong si Zim kung dapat silang umatras, ngunit sumagot si Nick na hindi sila maaaring umatras dahil kung hindi ay magsisimulang salakayin ng mga goblins ang mga kalapit na nayon. Nagpayo siya ng isang plano, na sinasabi sa kanila na ang mga hobgoblins ay karaniwang immune sa magic, kaya ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian ay mabigat at malakas na pisikal na pag-atake, na tanging si Kuran lang ang makakapaghatid. Sinabi niya kay Zim na sila ni Kuran ay pupunta sa Opens iba, habang ang kanyang trabaho ay patuloy na pag-buff sa kanila, at si Tina ay magbibigay ng cover fire. Sumasang-ayon silang lahat sa plano, at nagsimula ang labanan. Parehong nagsimulang tumakbo sina Kuran at Nick patungo sa goblins, habang ginagamit ni Tina ang kanyang kakayahan sa Ice Shard para patayin ang marami sa kanila, at patuloy silang binu-buff ni Zim. Ang hobgoblin ay tumawag ng ilan pang mga nakatagong goblins habang tinatalo ni Nick ang mga nasa harap niya. Pinagkakatiwalaan ni Kuran si Tina at patuloy na sumusulong habang ginagamit ni Tina ang kanyang Ice Shards para patayin ang mga goblins sa kanyang harapan. Naghatid si Kuran ng napakalaking nagninangas na sword slash, agad na pinatay ang hobgoblin habang tinatapos ni Nick ang iba. Binabati nila ang isa't isa habang ipinaliwanag ni Nick na kailangan nilang kunin ang mga sungay ng goblins dahil ibebenta sila sa merkado. Nilapitan sila ni Kuran at sa wakas ay ibinunyag niya ang kanyang backstory. Sinabi niya sa kanila na ang mga taong dragon ay dapat na palaging nagtatrabaho kasama ang isang bayani na sinusuportahan nila sa buong buhay nila. Isang lalaking nagngangalang Kalyos ang taong iyon para sa kanya, na nakilala niya kamakailan. Ngunit siya ay palaging napakabait sa kanya, at bilang kapalit, palagi itong handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya. Isang araw, sinabi niya sa kanya na kailangan nilang pumasok sa isang C-rank dungeon para asikasuhin ang mga bagay-bagay, at malinaw naman, mabilis itong pumayag. Bago pumasok sa mga piitan, gayunpaman, tinapos niya ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit, kabilang ang isang heirloom pendant na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, sa loob ng isang bag para sa pag-iingat. Ngunit dumating si Kalyos sa huling sandali at sinabi sa kanya na hindi talaga nila kayang dalhin ang ganoong kalaking kargada at dapat na lamang niyang iwanan ang bag. Halatang pinagkakatiwalaan niya ito, at sa huli ay sumama sa kanyang 2 subordinate sa loob ng piitan. Natapos niya ang pagpatay ng maraming halimaw ng insekto habang ang iba ay umaani lang ng gantimpala. Nang maglaon, sinabi ni Kalyos sa kanya na kailangan nilang labanan ang final boss ngayon, na isang higanteng ahas sa loob ng isang palayok. Ipinaliwanag niya na kung makita sila ng ahas, magtatago ito sa loob ng palayok kung saan hindi nila ito matamaan ng mga magic attack, kaya kailangan ni Kuran na atakihin ang pot mismo para lumabas ito para atakihin siya, at pagkatapos ay matatalo nila ito. Sumang-ayon si Kuran at agad na tumakbo patungo sa palayok na nagpalabas sa halimaw ng ahas mula sa palayok at nagsimulang umatake sa kanya. Ang isa sa mga mage ay gumagamit ng isang pag-atake ng apoy sa ahas, pagkatapos nito ang ahas ay nagsimulang maghanda para sa isang magic na pag-atake ng sarili nitong. Tinanong niya si Kalyos kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi niya sa kanya na patuloy na salakayin ito at huwag mag-alala tungkol dito. Muli siyang naniwala sa kanya at pinananatiling nakikipag-ugnayan ang ahas habang naghihintay na tulungan siya ni Kalyos. Sa huli, hinuhuli siya ng ahas at ginamit ang toxic breath nito sa kanya, na nasugatan siya nang bumagsak siya sa lupa na halos wala ng malay. Napansin niya si Kalyos na lumalapit sa isang pagod na ahas habang pinapatay niya ito gamit ang kanyang espada, at sinabi kay Kuran na ang ahas ay labis na napagod pagkatapos gamitin ang nakamamatay na pag-atake ng lason na iyon at kailangan lang nila siyang gawin iyon. Pinagtatawanan nila siya bago siya iniwan na mamatay habang naglalakad sila sa labas ng piitan kasama ang lahat ng mga gantimpala. Nagawa niyang makatakas sa piitan at gumapang pabalik sa tavern kung saan sila tumutuloy bago bumagsak sa harap ng pangunahing pinto.
Napapaligiran siya ng lahat sa paligid at nagsimulang magtanong sa kanya. Ayon sa kanila, sinabi sa kanila ni Kalyos na namatay si Kuran sa piitan. Tinanong niya kung nasaan siya, ngunit sumagot ang may-ari ng tavern na umalis siya sa lungsod kanina. Agad na umakyat si Kuran sa kanyang silid, kung saan nagkatotoo ang kanyang pinakamasamang takot nang makita niyang nawawala ang kanyang bag, na naglalaman ng palawit na pamana. Siya ay lumabas na ganap na nalulungkot at nagsimulang maglibot sa lugar na naghahanap ng anumang senyales ng Kalyos ngunit wala siyang makita. Isang araw, nakita niya ang isang napakasikat na solong adventurer at nagsimula siyang sundan siya sa bawat restaurant at sinimulan niyang punan ang galit na nilikha ni Kalyos sa pamamagitan ng masarap na pagkain. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naubos ang pera, at ang pangunahing layunin niya sa buhay ay kumita ng pera upang makakuha ng mas maraming pagkain. Noon niya nakilala ang kanyang team. Kinabukasan, gumugugol si Nick ng ilang oras kasama niya sa palengke, kumakain ng merienda kasama niya at nakikipag-usap sa kanya tungkol sa buhay sa pangkalahatan, na nagpapalakas sa kanyang pagtitiwala sa kanya. Nang gabing iyon, bumalik sila sa tavern kung saan mukhang mas maraming tao ang nakakakilala sa kanila. Bago sila tawagin ng mga assistant receptionist sa itaas kung saan naghihintay sa kanila ang matandang receptionist. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang trabaho para sa kanila. Ipinaliwanag niya na mayroong isang espesyal na pasilidad na nilikha ng isang nawawalang sibilisasyon, na lumikha ng isang espada sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya na nawala ngayon. Ang kanilang trabaho ay bawiin ang espadang iyon kung saan sila ay babayaran ng napakamahal. Kinukuha ni Nick ang lahat ng mga detalye, at sa susunod na araw, pumasok sila sa pasilidad, pinapatay ang mga halimaw at sumulong. Ang pasilidad ay tila napaka-technologically advanced para sa oras, dahil mayroon itong mga kamera, automatikong ilaw, at lahat ng bagay. Nakarating sila sa isang lugar kung saan may ilaw na berdeng ilaw, ngunit nang subukan ni Nick na tingnan ito, bumigay ang dingding at bumukas sa isang higanteng madilim na silid. Lahat sila ay pumasok sa loob ng silid, kung saan bumukas ang mga ilaw, at isang boses ang nagsimulang makipag-usap sa kanila, binabati sila sa kanilang paglalakbay hanggang ngayon. Napagtanto nila na ang mga boses ay nagmumula sa isang basag na espada sa gitna ng silid. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay dapat na ang legendary sword na ipinadala sa kanila upang kunin. Saglit nilang pinag-isipan ito bago hinawakan ang espada. Habang lumalaban ang espada, hinihiling sa kanila na huwag ibenta, dahil nakalock na ito sa loob dito at gustong makakita ng aksyon. Biglang, isang malaking pagsabog ang nangyari, at sinabihan sila ng espada na maghanda dahil nagising ang tagapangalaga nito, ang golem, dahil dito. Biglang sumulpat ang isang higanteng nilalang at nagsimulang maglakad patungo sa kanila na may malakas na ungol. Agad na inilunsad ni Tina ang kanyang ice shard sa halimaw, ngunit naaabsorb nito ang mga ito. Patakbong lumapit si Kuran sa halimaw at pinaghiwa-hiwalay ito. Sinisigawan siya ng espada na umatras, ngunit hindi nakinig si Kuran, habang ang halimaw ay nauwi sa pagbaril ng ice shards pabalik sa kanya. Tinamaan siya ng isa sa mga ice shards sa tiyan, habang ang isa naman ay tinamaan siya sa ulo, na nagpatambo sa kanya. Agad na sinimulan ni Zim ang pagpapagaling sa kanya, at nagpa siya si Nick na pumasok para sa isang pag-atake, na pagtanto na ang mga kondisyon ay maaaring maging totoong masama sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang putulin ang mga binti, ngunit ang halimaw ay agad na muling nabuhay at nagsimulang umatake sa kanya. Sigaw ni Nick sa iba para mabilis na itayo si Kuran at tumakbo patungo sa pinto para makatakas sila. Patuloy siyang umiiwas sa mga pag-atake habang ang espada, na nakatali sa likod nito, ay sumisigaw sa kanya na walang saklaw na pag-atake o matatalas na sandata ang makakasakit sa halimaw, at dapat niyang gamitin ang espada, dahil iyon lang ang paraan upang mapatay ang halimaw. Nagpa siya si Nick na sundin ang mga tagubilin at hinawakan ang espada, dahil agad na naglalabas ng maliwanag na liwanag ang espada at naging parang lightsaber. Ang natitirang bahagi ng grupo ay sinusubukang pasukin ang pinto, ngunit si Tina ay nagulat pabalik na ang pinto ay hindi masisira, at wala silang magagawa tungkol dito. Muli siyang inatake ng halimaw, ngunit sa pagkakataong ito ay iniiwasan niya ang pag-atake at hinampes ang halimaw, na pinutol ang isang braso nito. Gayunpaman, nakakagulat, ang tinadtad na bahagi ng halimaw ay may sariling buhay at sinunggaban si Nick habang sinuntok siya ng halimaw at nahulog sa isang butas sa lupa. Gumamit kaagad si Tina ng freezing spell sa halimaw at sinigawan si Kuran para hanapin si Nick at siguraduhing ligtas siya.
Sa kabutihang palad, ang freeze spell ay tila gumagana, dahil ang halimaw ay nagyelo sa lugar habang si Kuran ay tumatakbo sa butas. Gayunpaman, ang halimaw ay makakawala sa yelo at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Agad na kinabig ni Zim si Tina habang ginagamit niyang muli ang freeze spell, sinusubukang bigyan ng oras para makatakas sina Kuran at Nick. Pumasok si Kuran sa butas at nakitang nakabaon si Nick sa ilalim ng mga durog na bato, at agad niyang sinimulan itong alisin. Sinabihan siya ni Nick na iwan siya at tumakas, ngunit tumanggi siya at sinabihan siyang isara ang kanyang bibig, dahil aalis silang lahat dito ng magkasama o wala sa kanila ang lalabas. Sa pamamagitan nito, inalis niya ang panghuling bato kay Nick at tinulungan siyang tumayo, habang mas lumalalim ang pananampalataya nito sa kanya. Bigla, sinabihan ng espada si Nick na magsabi ng isang partikular na spell habang si Zim at Tina ay naiwan na walang ibang magawa, dahil wala na silang mahiwagang kapangyarihan habang ang halimaw ay patuloy na lumalapit sa kanila upang tapusin sila. Gayunpaman, lumabas si Nick mula sa butas at inatake ang halimaw sa maliliit na piraso. Nagulat si Tina at Zim nang makitang si Nick ay sumanib kay Kuran at naging isa na may magandang hanay ng kalasag at mga pakpak. Ang core ng halimaw ay tila aktibo pa rin habang ito ay muling nabubuhay, ngunit si Nick ay napakalakas at ginagamit ang kanyang espada upang ganap na sirain ang halimaw, na iniiwan ang core nito na bumagsak sa lupa. Biglang naghiwalay muli sina Kuran at Nick at napahiga sa lupa. Sa wakas ay nakabalik na sila sa guild kung saan nauwi sila sa pagbibigay ng replica sword sa matandang receptionist na babae, habang ang espada ay nagbagong anyo sa isang maliit na puting buhok na batang lalaki na nagngangalang Kizona at nakiusap siya sa kanila na huwag ibenta siya sa isa pang anti-gang tindahan. Sa kabutihang palad, natapos ang lahat, at bumalik sila sa lugar ni Tina kung saan ibinahagi nila ang pera ng pantay-pantay bago pumunta sa kanilang sariling mga paraan upang gugulin ang kanilang oras sa paglilibang. Si Nick at ang grupo ay nagtipon-tipon sa isang tavern kung saan ipinakita sa kanila ni Nick ang halaga ng pera na natitira nila pagkatapos nilang lahat na gastusin ang kanilang pera. Wala na pala silang pera kahit pambili ng merienda na ikinalulungkot ng lahat. Ngunit umaasa si Nick sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang pep talk at pag-rally sa kanila na simulan ang pagpunta sa susunod na piitan upang kumita sila ng magandang pera. Pumasok sila sa isang piitan at nakahanap ng nagyayelong lawa sa loob kung saan maraming nilalang ang nagyelo. Nakita rin nila ang isang higanteng ogre na nakaupo sa yelo, at lahat sila ay gumagapang sa isang mataas na lugar, pinananatiling mahina ang kanilang mga boses at naghahanda para sa isang pagtambang. Nagtapos si Kuran na mas lumapit pa sa halimaw, tinatrato ito bilang isang uri ng laro na nakakaganyak kay Kizona na gustong patunayan ang sarili. Kaya pa-impulse siyang tumakbo papunta sa ogre na sinisigawan ito, na uri ng pagsira sa pananambang. Inilabas niya ang kanyang espada habang itinataas ng halimaw ang icy club nito, tinamaan ang Kizona. Sa kabutihang palad, nagawa niyang harangan ang tama sa tulong ng kanyang espada. Nagulat ang lahat dahil mukhang medyo malakas ang ogre, at hindi nila inaasahan na haharangean lang ni Kizona ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Umatras ang ogre at pinaulanan siya ng ice blast ngunit pinaalis lang ito ni Kizona na parang naglalaro siya ng tennis. Agad siyang sumugod sa halimaw at sinubukang hampasin ito ng kanyang espada, ngunit hinaranggan ito ng ogre gamit ang sandata nito. Ngumiti lang si Kizona at gumamit ng isang kamanghamanghang kakayahan na gumagawa ng isang clone ng kanyang sarili, at pinalibutan niya ang ogre na humahampas sa kanya mula sa magkabilang panig at agad siyang pinatay. Pinalibutan siya ng lahat habang sinasabi ni Nix na medyo nakaramdam siya ng pagod, kahit wala naman siyang ginawa. Sumagot si Kizona na ito ay dahil ginagamit niya ang stamina ni Nick at mana upang may sagawa ang mga kasanayang ito dahil magkakaugnay sila. Lumabas sila sa piitan, at habang gustong magpahinga ni Tina at Zim, nagugutom sina Kuran, Kizona at Nick. Kaya nagsimula silang maglakad papunta sa malapit na food establishment. Sa sandaling tingnan ni Nick ang kainan na kanilang binibisita, nalaglag ang kanyang puso nang mapagtantong ito ang parehong kainan na madalas nilang pinupuntahan ng kanyang kasintahan. Ito ang lugar kung saan nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan. Sinusubukan niyang kausapin ng iba para makapunta sila at kumain sa ibang lugar, ngunit nakapasok na sila, at napilitan siyang sumunod. Pagkapasok sa loob, umorder sila ng pagkain, pero parang wala sa sarili si Nick. Bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na boses at lumingon siya upang makita ang kanyang kasintahan na may kasamang isa pang lalaki na nakaupo sa parehong upuan kung saan ito dating nakaupo sa kanya.
Napansin niya na ang lalaki ay tila nagbibigay ng regalo sa kanya bilang isang regalo sa kaarawan, habang sinasabi niya sa kanya na kailangan niyang bumalik sa kanyang bayan dahil ang kanyang ina ay medyo may sakit at nangangailangan siya ng pera. Kaagad, sinabi sa kanya ng lalaki na hindi siya dapat mag-alala dahil siya na ang bahala sa pera. Nasinik nang marinig niya ito, saka siya pumunta sa upuan nila at umupo sa kanila. Tila sobrang nalilito ang lalaki habang tinatanong ni Nick ang ex-girlfriend niya, kung ilang beses sumapit ang kaarawan niya sa isang taon, dahil a couple of months ago, kaka-celebrate pa lang niya ng birthday niya kung saan kahit siya ay binigyan siya ng regalo. Tinukso pa siya ni Nick sa pagsasabing akala niya ay patay na ang kanyang ina, dahil kailangan niya ng pera para sa kanyang libing ilang buwan na ang nakalipas. Nagalit ito sa kanya, at tumayo siya sa kanyang upuan at ibinato ang regalo kay Nick bago nagmamadaling umalis. Malungkot na nakatingin sa kanya ang lalaki habang sinasabi ni Nick na huwag mag-alala, dahil hindi siya matutulad sa kanya, na niloko ng babaeng iyon. Kinaumagahan, umupo si Nick at ang kanyang grupo sa paligid ng isang tavern para mag-almusal nang biglang binuhusan siya ng isang lalaki ng inumin. Si Nick ay mukhang hindi nabigla nang malaman niyang ang kanyang kasintahan at ang lalaki ay pumunta dito upang maghiganti. Sinabi sa kanya ni Leon na narinig niyang iniinis ni Nick si Claudine. Ngumiti lang si Nick at sinabi sa kanya na hindi na siya nakikipag-usap sa mga gold digger. Sa puntong iyon sinabihan siya ni Leon na ayusin ito sa labas, at pareho silang lumabas ni Nick habang sinasabi niya sa kanyang grupo na manatili sa mesa na hindi dapat magtagal sa pakikitungo sa lalaking ito. Pumunta sila sa labas, at pumasok sila sa isang madilim na eskinita kung saan naghahanda si Nick para makipaglaban, ngunit agad na nagsimulang humingi ng tawad si Leon at sinabi sa kanya na medyo tapos na siya kay Claudine, at iniisip niyang ihatid siya dahil ginamit niya ito ng sapat para kumita ng pera. Lumalabas na nakikipagtulungan siya sa isang gang para man-iron ng mga tao. Sinabi sa kanya ni Leon na sa palagay niya ay ginagamit lang din ni Nick ang pangkat na kanyang pinagtatrabahuhan sa kasalukuyan, at hiniling sa kanya na sumali sa kanilang gang. Ikinagalit nito si Nick na naghahatid lamang ng isang uppercut na nagpatambos sa lalaki. Agad na bumangon si Leon at naglabas ng espada bago sinubukang salakayin si Nick. Si Nick, gayunpaman, ay umiiwas lamang sa kanyang pag-atake bago siya inatake at inipit siya sa lupa sa isang armlock. Bigla siyang natangay ng isang mahiwagang pag-atake sa kanyang likod habang siya ay lumingon upang makita ang isang nerd na nakabalabal na tila kasama sa koponan ng leon. Bago nila sama-samang atakihin si Nick, dumating si Kuran at ginamit ang kanyang buntot para ibitin ang nerd ng patiwarik habang si Nick ay pasimpleng lumalayo. Sinubukan ni Leon na umatake ngunit pinigilan siya ng matandang babae sa guild na nagsabi sa kanila na itigil ang laban bago niya tawagan ang mga gwardya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Leon na opisyal niyang hinahamon si Nick sa isang tunggalian. Pumasok sila sa loob ng guild, at ibinunyag ni Leon na magkakaroon sila ng mathematic duel kung saan maglalaban sina Nick at Leon sa ring habang isang tao mula sa bawat koponan ang magsosolve ng mga problema sa matematika. Kung mas mabilis silang mag-solve at makakuha ng mga tamang sagot, ang kanilang teammate ay makakakuha ng libreng hit sa ibang tao. Ang ganitong uri ng tunggalian ay medyo bago sa lahat maliban kay Nick. Inilabas ng matandang babae ang isang bag kung saan nakasulat ang mga slip na may nakasulat na pangalan ng bawat miyembro ng bawat pangkat upang mapili ang mga taong makakalutas ng problema sa matematika. Mula sa pangkat ni Leon, si Claudine ang napili samantalang sa kasamaang palad mula sa team ni Nick, si Kuran ang napili na hindi man lang marunong sa basic mathematics dahil hindi niya kinailangan pang gumamit nito. Nawala sa isip si Kuran at labis na kinakabahan, hindi man lang makapagsalita dahil alam niyang hindi siya marunong sa math. Nang maglaon, binigyan siya ni Zim ng practice exam upang makita kung ano ang kanyang antas, at lumalabas na kahit na ang pinakapangunahing mga tanong sa matematika ay hindi niya maabot dahil 20 lang ang nagagawa niya ng tama. Kinabukasan, nagsimulang mag-aral si Kuran sa tulong ng lahat habang pinadalhan sila ni Nick para uminom at mangolekta ng impormasyon sa gang ni Leon. Sa wakas, isang araw bago ang huling labanan, lahat sila ay nagtipon sa kanyang lugar. Ibinalik ni Zim na ang Tigre Gang ay nanloloko sa bawat pagkakataon sa pamamagitan ng paggamit ng magic crystals na hinahayaan silang makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng telepath. Nangangahulugan ito na madali nilang magagamit ang ikatlong miyembro bilang taong gumagawa ng lahat ng aktwal na kalkulasyon at sasabihin sa kanilang mga kasamahan sa koponan ang lahat ng mga sagot.
Lungkot si Kuran dahil mahina na siya sa matematika at ngayon sa pagdaraya ng ibang koponan, pakiramdam niya ay walang paraan na manalo sila. Si Nick, gayunpaman, ay may plano kung saan nakikibahagi siya sa iba pang miyembro ng grupo na medyo gamaan ang pakiramdam, dahil mayroon silang epektibong paraan ng paghuli sa salarin. Kinabukasan, si Nick at Leon ay nakatayo sa ring habang sina Kuran at Claudine ay nakaupo sa tapat ng isa't isa na handang lutasin ang mga tanong. Nagsimula ang labanan ng ihatid ng matandang babae ang mga tanong sa kanila, habang sina Nick at Leon ay nagsimulang subukan ang kanilang kamao sa pamamagitan ng paghagis ng ilang jab sa isa't isa at halos hindi kumonekta. Tinitingnan ni Kuran ang mga tanong at napagtanto na nasagot na niya ang mga tanong na ito noon at masayang sinimulan niyang lutasin ang mga ito habang sinasabi sa kanya ni Claudine na walang paraan na magagawa niya ang anumang laban sa kanya. Sa kabutihang palad ay nalutas ni Kuran ang mga tanong bago si Claudine sa unang round, ngunit lumalabas na 80 tanong lamang ang nakuha niya habang si Claudine ay nakakuha ng 78 na tanong na tama na humantong sa kanila na matalo sa round na ito. Malayang natama ni Leon si Nick habang pinagsusuntok niya ito ng diretso sa bituka, na nagpatalsak sa hangin mula sa kanya. Agad na nag-alala si Kuran dahil naniniwala siyang siya ang dahilan kung bakit tinatamaan si Nick. Magsisimula ang susunod na round, at ihahatid sa kanila ang question sheet, at magsisimula ang laban habang sinusubukan ni Nick na itulak si Leon upang subukang pagurin siya, ngunit matalino si Leon at patuloy na umaatras at umiiwas. Natapos muli ang round kung saan natalo si Kuran kay Claudine, na nagresulta sa panibagong suntok ni Nick sa mukha. Labis na natakot si Kuran, humingi ng paumanhin kay Nick habang nagsisimula siyang dumudugo, at sinabi sa kanya na naniniwala siya sa kanya at lubos siyang nakatitiyak na gagawin niya silang manalo sa susunod na round. Nagbibigay ito kay Kuran ng kinakailangang tulong habang sinisimulan niyang muling lutasin ang matematika. Mabilis na sinimulan ni Tina ang pag-scan sa buong crowd na sinusubukang alamin kung sino ang tumulong kay Claudine na sagutin ang mga tanong, para lang malaman na walang gumagamit ng anumang uri ng magic crystal sa ngayon. This makes her realize na iniisip ng ibang team na madali nilang matatalo si Kuran nang hindi man dayo kaya naman hindi nila sinusubukan. Kung mangyayari ito, masisira nito ang plano ni Nick kaya sinimulan nilang isagawa ang ikalawang bahagi ng plano habang sinusubukan ni Nick na bumili ng oras. Itinoon ni Tina ang atensyon sa kanyang sarili at sinabi sa lahat na masyadong matagal matapos ang mga laban, at dapat nilang ibigay ang lahat ng mga problema ng sabay-sabay upang matapos ang laban sa isang round lang, at ang matatalo ay kayang tanggapin ang lahat ng parusa ng sabay-sabay. Tuldok. Ito ay nakakagulat sa lahat at ang mga taong naiinip sa laban ay masigasig na sumasang-ayon, at lahat ng mga tanong ay ibinibigay sa parehong mga manlalaro ng sabay-sabay. Alam ni Tina na ito ay isang sugal dahil hindi alam ni Kuran kung paano lutasin ang mga tanong na ito, ngunit ginagawa niya ang sinabi sa kanya na gawin noon at nagsimulang kumilos na parang alam niya ang lahat ng sagot, at sinimulang punan ang question sheet, na kung saan takot kay Claudine. Kahit na kaya niyang gawin ang lahat ng tanong sa kanyang sarili, nagsimula siyang magduda sa kanyang bilis at gumamit ng daya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang magic crystal para makipag-usap sa isang nerd na nagtatago sa isang clock tower gamit ang isang calculator. Sinimulan niyang sabihin sa kanya ang mga tanong, at agad niyang sinimulan na sabihin sa kanya ang lahat ng mga sagot. Iniskan muli ni Tina ang buong lugar, at sa pagkakataong ito ay namataan na niya ang nerd sa malayo. Umalis siya sa arena kasama sina Kizona at Zim at pumunta sa clock tower para subukang hulihin ang nerd. Tila napansin ni Leon na may nangyari at sinusubukang bigyan sila ng babala, ngunit hindi niya magawa dahil patuloy siyang itinulak ni Nick sa pamamagitan ng paggamit ng maraming pag-atake. Narating ni Tina at ng iba ang clock tower at nahuli ang nerd, na nagre-resulta sa pagkadismaya ni Claudine dahil hindi niya magawang lutasin ang mga sagot sa kanyang harapan, nawawala ang kanyang pagiging cool. Biglang pumasok si Tina sa arena kasama ang isang nakatali na nerd na pasimpleng ngumiti habang pinapakitaan sila ni Tina ng magic crystal. Agad na napagtanto ng matandang babae kung ano ang nangyayari at hindi siya kwalipikado sa kabilang koponan, na tinawag ang mga gwardya upang kunin sila. Si Nick at ang kanyang koponan ay pumunta sa tavern upang maghapunan at ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa gabing iyon. Nakakuha din sila ng dagdag na pera, kaya nagpasya sina Kizone at Nick, at Tina na pumunta sa isang kasino kinabukasan. Gusto ni Kizone na kainin ang espesyal na ice cream na ibinebenta lamang sa partikular na kasino, habang si Tina ay gustong sumugal ng kaunti, at si Nick ay napilitang bantayan silang dalawa.
Pumasok sila sa casino, at pumili si Kizuna para kunin ang kanyang ice cream, habang nakaupo si Tina sa mesa, nagsimulang sumugal kasama ang apat pang kalahok. Nagsimula siyang manalo ng malaking halaga, habang si Kizuna ay nabigo, dahil ang paborito niyang ice cream ay nauubos bago niya ito masubukan, at sinabi niya kay Nick na mas gugustuhin niyang umalis na. Ngunit sinabi sa kanya ni Nick na panoorin kung paano nagsusugal ang mga tao ng kaunti. Habang naglalaro si Tina, biglang nagkagulo, at nagsimulang magtakbuhan ang mga tao, at may isang higanteng halimaw ng tigre na lumitaw sa loob ng kasino at nagsimulang gumawa ng gulo kung saan-saan. Sinampal niya ang lahat ng mga gwardya at napunta si Tina, tinanong siya kung nasaan si Nick. Bigla niyang napagtanto na ang napakalaking halimaw na ito ay si Leon na kanilang nakalaban noong nakaraang araw, at lumabas na pagkatapos mahuli, si Leon ay napuspos ng kanyang pagkamuhi kay Nick at nauwi sa paggamit ng isang espesyal na espada ng pagsira katulad ng Kizuna at nakatakas sa bilangguan. Binago siya ng espada bilang isang halimaw, at sinimulan niyang sundan ang pabango ni Nick na nakarating sa kasino. Sinabi niya sa kanya na ibunyag ang lokasyon ni Nick, ngunit tumugon siya na hindi niya alam kung nasaan siya, at kahit na pagbabante niya sa kanya, kumuha lang siya ng lighter at sinindihan ang kanyang pipe, na ninigarilyo, na nagdulot ng pagkalito sa lalaking tigre. Bigla, ginamit niya ang lighter na nilagyan ng ilang mahika para pasabugan ang halimaw at nagsimulang tumakbo kasama ang isang babaeng may asul na buhok. Si Leon, gayunpaman, ay mabilis na gumaling at binato sila ng isang bangko, na humaharang sa kanilang dinadaanan at nagpapalipad sa kanila. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanila, habang sinasabi ni Tina ang asul na buhok na babae na lumayo rito. Lumapit ang halimaw sa kanya at hinawakan ang espada nito, handang patayin siya, ngunit dumating si Nick sa tamang oras at hineranggan ang kanyang pag-atake gamit ang energy sword. Lalong nagagalit ang halimaw nang makita siya at sinimulan siyang isumpa bago siya kumuha ng higit pang mga dark powers mula sa espada, at mag-transform sa isang mas malaking halimaw. Sinubukan ng halimaw na suntukin si Nick, ngunit matikas siyang umiwas bago sinabihan siya ni Tina na sumanib sa kanya para matapos na nila ito. Umatras sila at ginagamit ang kapangyarihan ng espada para magsama-sama sa isang nilalang na may kamanghamanghang baluti at kakayahang lumipad. Gumagamit si Tina ng kakayahan sa ice wall, ngunit ang halimaw ay nagngangalit at pinasabog ang pader bago tumakbo sa loob ng kasino, sinira ang lahat ng dinadaanan nito at itinapon ang mga tao sa paligid. Gumagamit si Tina ng Ice Prism Shield, na kumukuha sa kanya sa loob, at nagsimulang saksakin siya ng mga icicle, ngunit nagawa niyang makatakas mula sa Ice Prism Shield. Sa wakas, siya ay inilagay sa pahinga kapag si Tina ay gumamit ng ilang mga trick na kahit papaano ay namamahala sa kanya sa pagtulog. Sinil nila ang espada sa isang ice prison para hindi na ito magamit muli. Si Leon ay dinala muli sa kulungan, kung saan binisita siya ni Nick makalipas ang ilang araw, at pareho silang nagkaayos sa isa't isa at nakalimutan ang kanilang awayan. Bago sinabihan siya ni Nick na lumabas sa kulungan sa lalong madaling panahon para makalabas sila para uminom.